tapat, matatag at maaasahan balitang tama at totoo lamang dito sa Pilipinas Network. Magandang araw sa ating mga kababayan sa Pilipinas at sa buong mundo. Huwag kalimutang pusuan ang video, sumubaybay at pindutin ang patingaw upang lagi kayong updated sa balita. Simulan na natin. Nagbanta si US President Donald Trump laban sa bansang Iran matapos magkaroon ng mga hayagang panawagan para sa kanyang pagpatay sa gitna ng libing ng Supreme Leader na si Ayatollah Ali Khamenei. Ang matinding babalang ito ay lalong nagpatingkad sa nagpapatuloy na tensyon sa buong rehiyon ng Gitnang Silangan habang ang pansamantalang kasunduan para wakasan ang digmaan ay unti-unting gumuho dahil sa serye ng palitan ng putok. Sa kanyang post sa platform na Truth Social, hayagang nagbabala si Trump na may 1,000 missile ang kasalukuyang nakatutok sa Iran at handang-handa ng pakawalan anumang oras. Sinabi pa ng Pangulo na libo-libo pang mga missile ang agad na susunod kung magpapatuloy ang pamahalaan ng Iran sa kanilang mga banta na nagpapakita ng kanyang agresibo at walang pasubaling kahandaang gumamit ng matinding puwersang militar. Inilarawan ng Pangulo ng Estados Unidos na ang kanyang babala ay direktang tugon sa mga banta na patayin o tangkaing patayin siya ng kanyang mga kalaban. Sa buong panahon ng libing ni Khamenei, maraming nagdadalamhati ang nakitang may hawak na mga poster at banner na nananawagan para sa pagpatay kay Trump at maging kay Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu na nagdulot ng malaking galit sa pamahalaan ng Washington. Maalalang napatay ang 86 na taong gulang na si Khamenei sa isang airstrike noong ika-28 ng Pebrero na siyang nagpasimula sa digmaan sa Iran. Nitong linggo lamang siya nailibing matapos ang ilang araw na seremonya kung saan ang kanyang labi ay dinala sa iba't ibang lungsod sa Iran at Iraq upang bigyan ng huling pagpupugay ng milyon-milyong tagasunod bago tuluyang ilagay sa huling hantungan. Idinagdag pa ni Trump sa kanyang kontrobersyal na pahayag na ganap na wawasakin ng militar ng Estados Unidos ang lahat ng bahagi ng Iran gamit ang katagang Praise be to Allah. Ang ganitong paggamit ng relihiyosong wika ay agad na umani ng matinding batikos mula sa Council on American-Islamic Relations na nauna ng pumuna sa tinatawag nilang pangungutya at mapanirang paggaya ng Pangulo sa pananampalatayang Islam. Dumating ang matalim na pahayag ni Trump matapos hilingin ng mga opisyal ng Amerika na maglabas ang Iran ng pampublikong deklarasyon na ligtas at nananatiling bukas ang Strait of Hormuz. Nais ng Washington na matiyak na ang mga barkong dumadaan sa mahalagang rutang ito ay hindi na muling makakaranas ng anumang uri ng pag-atake o harassment mula sa mga puwersang militar ng Iran na nagpapatrolya sa karagatan. Hanggang sa kasalukuyan, hayagang tumatanggi ang Tehran na gawin ito at sa halip ay iginigiit na ang buong kontrol sa ruta ay dapat manatili sa kanilang kamay. Nais din nilang maningil ng bayad sa mga barkong dumadaan dito, isang hakbang na sumisira sa ilang dekadang tradisyon, kung saan ang estratehikong kipot ay itinuturing ng buong mundo bilang isang malaya at ligtas na daan ng pang-internasyonal. Bago nagsimula ang digmaan, humigit kumulang 1/5 bahagi ng kabuuang langis at likas na gas sa buong mundo ang dumadaan sa Strait of Hormuz. Ang pagkontrol ng Iran sa kipot na ito sa panahon ng labanan ay nagdulot ng isang malaking pandaigdigang krisis sa enerhiya, bagaman bumaba na ang presyo ng langis mula sa pinakamataas na antas nito na umabot sa $120 bawat bariles kamakailan. Ang matinding tensyon ay sumiklab matapos ang serye ng mga airstrike ng Estados Unidos laban sa mga target sa Iran nitong linggo, na sinundan naman ng mga ganting salakay ng Tehran. Nagsimula ang panibagong gulo ng salakayin ng Iran ang 3 barkong pangkalakal sa loob ng Kipot na nagtulak sa Amerika na magsagawa ng mga marahas na operasyong militar upang ipagtanggol ang malayang paglalayag sa karagatan. Ayon sa mga hindi nagpakilalang opisyal ng Estados Unidos, ang muling pagsiklab ng mga pag-atake ay kagagawa ng isang radikal na paksyon sa loob ng pamahalaan ng Iran. Ang grupong ito ay sinasabing nagtangkang isabotahe ang kasunduan sa tigil putukan sa pagitan ng Tehran at Washington na naglalayong panatilihin ang patuloy na labanan sa rehiyon para sa kanilang sariling pampulitikang interes. Sa kabila ng mga ulat na ito, iginigiit ng Iran na ang kanilang pamahalaang teokratiko ay nananatiling nagkakaisa sa ilalim ng pamumuno ng kanilang bagong pinuno na si Ayatollah Mujtaba Khamenei. Itinatanggi nila ang anumang lamat o pagkakahati sa kanilang hanay habang patuloy nilang hinaharap ang matinding presyur at banta mula sa Estados Unidos na naglalayong pahinain ang kanilang pambansang soberanya. Ipinahayag din ng mga opisyal ng Amerika na binibigyan lamang ni Trump ang mga negosyador ng limitadong panahon upang makabuo ng isang pinal na kasunduan sa Iran.
Nagbabala sila na may malawak na hanay ng mga opsyon ang Pangulo, kabilang ang paggamit ng puwersang militar, kung sakaling tuluyang mabigo ang mga diplomatikong pag-uusap na ito na naglalayong pigilan ang paglala ng digmaan sa gitnang silangan. Ilang sandali bago magsalita ang mga opisyal ng Amerika, hayagang idineklara ng diplomat ng Iran sa United Nations ng anumang aktibidad sa Strait of Hormuz ay eksklusibong karapatan ng Tehran. Kabilang dito ang pagbubukas ng kipot at mga operasyon ng pag-alis ng mga bomba o minang pandagat na lalong nagpalalim sa hidwaan ng dalawang bansa hinggil sa kung sino ang may tunay na jurisdiksyon sa lugar. Sa gitna ng lumalalang sitwasyon, patuloy ang mga diplomatikong hakbang ng ibang bansa kung saan ang mga tagapamagitan mula sa Qatar ay naglakbay patungong Iran upang makipagpulong sa mga opisyal doon. Kinumpirma ito ng tagapagsalita ng Ministrong Panlabas ng Iran na si Ismail Baghaei na nagpapakita ng pagsisikap ng mga karatig bansa na makahanap ng mapayapang solusyon at maiwasan ang malawakang digmaan. Samantala, iniulat na may mga karagdagang pag-atake pa ang tumama sa loob ng Iran matapos tapusin ng Estados Unidos ang kanilang huling serye ng pambobomba noong Huwebes. Dahil hindi inako ng Israel ang mga ataking ito, pinapaniwalaang ang mga bansa sa Gulpo ang naglunsad nito upang pigilan ng Iran na muling maghasik ng kaguluhan sa kanilang mga teritoryo at protektahan ang kanilang pambansang seguridad. Bilang ganti sa mga naunang pambobomba ng Amerika, naglunsad din ang Iran ng mga pag-atake laban sa mga karatig bansa tulad ng Bahrain, Jordan, Kuwait at Qatar. Ang mga aksyong ito ay nagpapakita ng lumalawak na saklaw ng labanan na hindi lamang limitado sa pagitan ng Washington at Tehran, kundi nakaaapekto na sa katatagan ng buong rehiyon at nagbabanta sa pandaigdigang seguridad ng mga bansa. Nakatakdang talakayin ng Iranian Foreign Minister na si Abbas Araghchi ang isyu ng kipot sa kanyang katapat sa Oman. Naniniwala naman si Turkish Foreign Minister Hakan Fidan na posibleng maabot ang isang kasunduan ngayong katapusan ng linggo sa pagitan ng dalawang bansa na matatagpuan sa magkabilang panig ng makitid, ngunit napakahalagang daan ng tubig na siyang sentro ng kasalukuyang hidwaan sa rehiyon. Gayunpaman, inakusahan ni Araghchi ang Estados Unidos ng paglabag sa pansamantalang kasunduan matapos nitong kanselahin ang mga waiver na nagpapahintulot sa Iran na magbenta ng krudo gamit ang dolyar. Ginawa ito ng Washington bilang direktang tugon sa mga naganap na pag-atake sa mga barkong pangkalakal sa loob ng Strait of Hormuz na nagdulot ng matinding pinsala sa ekonomiya ng bansang Iran. Nagbabala rin ng Estados Unidos na ang anumang kasunduan sa programang nuklear ng Iran ay mangangailangan sa Tehran na isuko ang lahat ng kanilang imbakan ng highly enriched uranium. Ito ay isang bagay na paulit-ulit na tinatanggihan ng Iran sa kabila ng patuloy na panawagan at presyur ng komunidad ng mga bansa sa buong mundo na nag-aalala sa posibilidad ng pagbuo ng mga mapanirang sandatang nukleyar. Kung hindi isusuko ng Iran ang kanilang mga materyal na nuklear, nagbabala ang mga opisyal ng Amerika na mayroon silang mga opsyong militar upang matiyak na ang mga ito ay mananatiling nakabaon sa ilalim ng lupa magpakailanman. Binigyang diin din nila na hindi sila makikipagkasunduan kung hindi hihinto ang Iran sa pag-atake sa mga barko sa Strait of Hormuz na nagpapakita ng matigas na tindig ng Washington.